Magandang araw po muli. Tayo po ay nagpapatuloy sa ika-4 na serye ng ating mga pagtuturo at ito ay nagpapatungkol sa pagkabuhay ng mga patay. At ang ating pong aralin ngayon ay ito ay nasa ikatlong pagtuturo sa serye ng pagkabuhay ng mga patay. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkabuhay sa huling araw. Para po sa ating susing talata, ito ay nasa John chapter 11 verses 24 to 25. Sumagot si Marta, alam kong siya ay mabubuhay muli sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Ang pagkabuhay ng mga patay ay hindi lamang isang mapanatag na kaisipan para sa mga nagdadalamhati. Ito ay isang konseptong theological na nakatago sa hinaharap na pag-asa. Ito ay isang buhay at makahulugang katotohanan na natutupad hindi lamang sa isang pangyayari, kundi sa isang persona, si Jesucristo. Nang nagdadalamhati si Marta sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lazarus, tama ang kanyang paniniwala. Naniniwala siya sa pagkabuhay na muli sa huling araw. Ngunit mahinahon at makapangyarihan siyang inakay ni Jesus. Hindi lamang patungo sa isang hinaharap na sandali, kundi patungo sa kanyang sarili, ang pinagmumulan at katiyakan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa mensaheng ito, ating susuriin kung paanong inihayag ni Jesus na ang pagkabuhay ay hindi lamang sa isang malayong pag-asa, kundi isang kasalukuyang katotohanan sa kanyang sarili. Kukuha tayo ng lakas mula sa sinaunang pahayag ng pananampalataya ni Job sa isang buhay na manunubos at pagninilayan kung paano dapat hubugin ng katotohanan ito ang ating pamumuhay ngayon. Ang pag-asa ng tao sa pagkabuhay namang muli sa John chapter 11 verse 24. Ang mga salita ni Marta ay puno ng pananampalatayang taglay ng maraming mananampalataya. Sabi niya, alam kong siya ay mabubuhay muli sa muling pagkabuhay sa huling araw. Naniniwala si Marta sa isang darating na kaganapan, isang dakilang araw ng pagpapanumbalik kung kailan bubuhayin ang mga patay at igagawad ang katarungan. Ang paniniwalang ito ay karaniwan sa mga debotong Hudyo noong panahon niya. Batay sa mga kasulatang tulad sa Daniel chapter 12 verse 2 na nagsasabing ang mga natutulog sa alabok ay gigising sa buhay na walang hanggan o sa kahihiyan. Hindi mali ang teolohiya ni Marta, ngunit hindi pa ito buo. Ang hindi pa lubos na nauunawaan ni Marta ay ang katotohanang ang pagkabuhay ay hindi lang isang petsa sa kalendaryo ng Diyos. Nasa harapan na niya ito. Sa panahon ngayon, marami ang naniniwala sa ideya ng langit. Umaasa silang muling makikita ang mahal sa buhay, mamumuhay sa kapayapaan, o maliligtas sa hirap. Ngunit ang pag-asang hindi nakaangkla kay Jesus ay kulang. Ang pagkabuhay ay hindi lamang doktrina, ito ay isang persona. Inihayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkabuhay at buhay. Sinabi niya sa John chapter 11 verse 25. Sumagot si Jesus kay Marta, hindi upang itama siya, kundi upang ihayag ang katotohanan. Ako
ang muling pagkabuhay at ang buhay. Isa sa mga dakilang ako nga na pahayag ni Jesus. Hindi lang niya sinabing may kapangyarihan siyang bumuhay ng patay. Siya mismo ang kapangyarihan iyan. Siya ang mismong essence ng buhay. Walang buhay sa labas niya. Ang pagkabuhay ay hindi lamang sa kanyang ibinibigay. Ito'y kanyang ipinapakita at pinapaglay. Binabago nito ang lahat. Ang ating pag-asa ay hindi lamang nakatuon sa isang pangyayaring darating, hindi sa isang buhay at kasalukuyang relasyon sa muling na buhay na Panginoon. Ang pagkabuhay ay hindi lang ginawa ni Jesus. Ito ang kanyang mismong pagkakakilanlan. Pananampalataya sa buhay na manunubos. Job 19:25-27. Bago pa lumakad si Jesus sa isang mundo, isang lalaking nangangalang Job ang nagpahayag ng pananampalatayang tumuturo mismo kay Kristo. Sinabi niya, ako'y tiyak na ang aking manunubos ay buhay at sa kahuli-huli ay tatayo siya sa ibabaw ng lupa. Bagaman puro pagdurusa, pagkawala at kirot ng buhay ni Job, ang kanyang pag-asa ay hindi natapos sa libingan. Naniniwala siya na ang kanyang manunubos ay buhay, hindi lamang upang iligtas siya ngayon, kundi upang siya ay itaguyod kahit pagkatapos ng kamatayan. Naniniwala si Job na makikita niya ang Diyos sa kanyang sariling mga mata. Kahit ang katawan niya ay mabulok, maagnas, hindi ito basta hangarin lamang. Ito ay patnubay ng Espiritu sa pananampalatayang tumutukoy kay Kristo. Ang pahayag ni Job ay kaakibat ng mga salita ni Jesus kay Marta. Ang manunubos na inaasahan ni Job ay ang pagkabuhay na inihayag ni Jesus patungkol sa kanyang sarili. Mamuhay sa liwanag ng pagkabuhay ngayon. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang sinabi kay Marta doon sa John chapter 11 verse 25-26. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya'y namatay, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi kong ito? Ang pagkabuhay ay hindi lang tungkol sa future, tungkol sa hinaharap. Ito ay tungkol sa kasalukuyan. Ang buhay na walang hanggan ay nagpapasimula ngayon. Kaya nga born again para sa mga nananampalataya. Oo, mamamatay ang ating mga katawan. Ngunit kay Kristo, tayo'y muling isinilang sa Espiritu at darating ang araw, bubuhayin rin ang ating mga katawan. Dapat itong makaapekto sa ating pamumuhay ngayon. Hindi tayo mga taong naglalakad sa dilim na hindi tiyak sa kamatayan. Tayo ay mga taong may kapangyarihan ng pagkabuhay, nabubuhay na may layunin, nabubuhay na may katiyakan, at nabubuhay na may paningin sa walang hanggan. Magnilay-nilay tayo ngayon. Namumuhay ka ba ngayon na may tapang ng isang taong muling mabubuhay? Ang iyong pag-asa ba ay tunay na nakaugat kay Jesus, ang pagkabuhay at ang buhay? Bilang pangwakas, ang mga salita ni Jesus kay Marta ay patuloy na umaalingaw sa paglipas ng panahon. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi lamang ito isang pahayag upang i-comfort ang mga nagluluksa,
ito'y paanyaya upang maniwala, magtiwala, at mamuhay. Tulad ni Job, ipinapahayag natin, alam kong ang aking manunubos ay buhay. Tulad ni Marta, tinatawagan tayo na umangat mula sa paniniwalang theoretical tungo sa personal na pagtitiwala sa tagapagligtas. Kapag inilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesucristo, nawawala ang kapangyarihan ng kamatayan. Tiyak ang ating hinaharap. Makabuluhan ang ating kasalukuyan at garantisado ang ating walang hanggan. Ang pagkabuhay ay hindi lang darating sa huling araw. Nagsisimula na ito kay Kristo. Mamuhay tayo bilang mga tao ng pagkabuhay. May lakas ng loob, may pag-asa, at may matatag na pananampalataya sa Kanya na tumalo sa kamatayan. Amen.